Naiinis na si Sulu Governor Sakurtan sa negatibong balitang idinulot ng Jordanian journalist na si Baker Atiani sa kanilang lalawigan. 10 araw nang nawawala ang mamamahayag at 2 Pilipino crew nito na nagpunta sa Sulu para ma-interview ang liderato ng grupong Abu Sayyaf. Live mula sa Jolo, Sulu, nagpapatrol si George Carino. George, ano ba talaga? Nawawala ba? O kinidnap yung Jordanian journalist? Ilang linggo na tayong nanghuhula. Yan yung puntong kinaiinisan ko rin. Ito si Governor Sakurtan at ng militar na nandito sa Jolo, Sulu. 10 araw nang hindi nagpaparandam at dahil dito kay Governor Tan, ni Haniho, wala umano silang nakukuha mula sa grupo nitong Jordanian National. Tanggap naman ang pamahalaan dito kung talagang gustong maging sikreto o ika nga sa wika natin ay exclusive yung ginagawa nilang interview sa grupo ng Abu Sayyaf. Ang punto lamang nitong mga otoridad dito, sana man lang ay binibigyan ng pagsasaalang-alang na yung sitwasyon nila ay hindi lang nagiging problema, hindi lang sa mga taga rito sa Sulu, kundi ng buo ng sambayan ng Pilipino. Sa pagdating kanina dito sa Jolo, hindi na naitago ni Governor Sakurtan ang pagkainis niya sa Jordanian National na napabalitang nakidnap, perdi umano'y naglilibot lang dito sa Sulu at hanggang ngayon hindi nagpapakita. Baka nagsishoot pa sila. May mga lumulutang po nitong mga nakalipas sa araw na meron daw pong ransom demand, meron pinugutan na ng ulo. Ano po ang information talaga ng Crisis Committee? Wala naman kami naririnig na ganun eh. Ang sabi ni Gob, kung totoong nasa coverage lang si Baker Abdullah Atiani at hindi pa nito alam ang negatibong epektong idinulot ng kilos niya dito, baka mapagalitan pa niya ito pag nagpakita ang dayuhan sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na pag ganun lang ang pinunta niya rito para bulabugin, kaya sana wag na lang siya pumunta rito. Normal ang buhay ng mga tao dito sa Jolo. Walang bakas na may nangyayaring gulo. Kahit sa kanayunan, routine operation ang seguridad ng mga sundalo. Sabi ng militar, base sa kanilang intelligence, walang indikasyon na kinidnap ang dayuhan. Kaya naman hindi din sila gumagawa ng anumang hakbang na maaring maging dahilan pa para kidnapin ng dayuhan at ang mga Pinoy na crew ng Jordanian National. In standing down that we are not doing any active operations as to running after them. We know where they are, their general location, ay hindi naman po sila ay threatened pa. Sa ngayon, intelligence operation ang tutok ng militar para mabuntutan ang kilos ng Jordanian National. Bukas naman ang militar sa media at kanina nga sinabi sa amin kung ano yung mga kilos na ginagawa nila ngayon, pati yung posibleng kinaroroonan ng grupo nitong si Baker Abdullah Atiani. Ang sinasabi ng militar, walang Abu Sayyaf na may hawak sa Jordanian National. Ang kanilang paliwanag, kung isang major commander ng Abu Sayyaf ang may hawak ngayon sa dayuhang ito, malamang hindi na ito magpapalipat-lipat ng lugar dito sa Sulu katulad ng nilang, na monitor nilang ginagawa nito ngayon. Corina. Pero George, sa Jordan, mukhang may opisyal ng pahayag mula sa kanila, sa bansang iyon, na talagang hawak ng Abu Sayyaf itong journalist na ito. So kung itong bansang ito ay naniniwalang ganun na nga ang sitwasyon, tayo dito kahit dyan sa iyong kinaroroonan ngayon ay hindi pa rin sila tiyak kung ano ang nangyari sa journalist na ito na mula sa Jordan. Napakarami chismis na umiikot ko rin mula pa doon sa Zamboanga City. At pagdating dito sa ground, marami ring umuugong na kesehod ang isang pangalan ng ganitong commander ng Abu Sayyaf ang may hawak. Pero sa ngayon, Corina, kung buhay man ang nakataya dito, mahirap panghawakan yung chismis, kaya kinukuha natin lahat ito mula sa mga otoridad. Corina. Okay, maraming salamat George Carino, live mula sa Jolo, Sulu. Samantala, taliwas sa pahayag ng militar at mga lokal na lider ng Sulu, kinumpirma naman ng Foreign Ministry ng Jordan na kinidnap nga ng Abu Sayyaf si Baker Atiani at 2 Filipino crew nito. Gumagawa na umano sila ng paraan para ligtas silang makalaya. Nagpapatrol J. Ruiz. Sa isang artikulo na lumabas sa Jordan Times, kinumpirma ng Foreign Ministry ng Jordan na nakidnap sa Sulu ang Southeast Asia Bureau Chief ng Al Arabiya Network na si Baker Abdullah Atiani kasamang 2 niyang Filipino cameraman. Ito ang unang opisyal na kumpirmasyon na nakidnap ang 3
mula nang mawala sila noong 12 ng Hunyo. Kontra ito sa mga naging pahayag ng gobyerno na malamang nagtatrabaho pa sa kabundukan ng Sulu ang tatlo o kaya'y kakontsaba at nakapagdala ng pera ng Abu Sayyaf si Atyani. Ayon sa Jordanian Foreign Ministry spokesperson Saba Rafi, ginagawa nilang lahat para ligtas na mapalaya si Atyani. Bagamat hindi dinitalya ng Foreign Ministry kung sino ang may hawak kay Atyani at sa dalawang Pinoy crew, ayon sa isang military intelligence source, tukoy na ng militar at pulis ang pinagkukutaan ng mga teroristang bandido sa Patikol, Sulu. Isang commander ng Abu Sayyaf Group na si Tuan Nadsmir Ali ang may bihag daw sa 3 media men at humihingi ng pera kapalit ng kanilang paglaya. Si Commander Nadsmir Ali ay isang halong yakan na galing sa Basilan at sinasabing anak-anakan ng Abu Sayyaf founder na si Abdurrajak Janjalani. Pinaniniwalaan din na isang bomb expert si Ali. Bukod sa Jordanian journalist at dalawa nitong Filipino cameraman, may 5 pang dayuhan na hawak umano ngayon ang Abu Sayyaf. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipino. Dati-rati nagugulantang tayo sa balitang may kakuntsabang kriminal ang mga pulis. Ngayon, iba na ang eksena. Parang silang plaka ang sunod-sunod na mga balitang mismong mga pulis na ang gumagawa ng krimen, na siya namang ikinapipikon na ng pinakahepe ng ating pambansang pulisya. Narito ang isa pang Filon Ngayon Special Report. Si Bautista ang itinuturo ng biktima na siyang gumahasa sa kanya. Babarilin kita, papatayin kita. Binaril at napatay ng mismong hepe ng isang bata. Humihina ang kanilang kakayahan na iwasan yung tukso. Pinaril ng mga miyembro ng Makati Police ang isang volunteer fireman. Ngingiti-ngiti pa ho siya dun sa video na parang baliwala lang yung nakantusan dun sa kalsada. We really have a very big problem. Mula sa paglabag sa simpleng no helmet policy, Huli ang 3 pulis. Dapat example tayo pulis. pag-aamok, Kitang-kita si Tabinas na pilit na kinakaladkad ng isang lalaki. Hinahawakan sa leeg at sa short nito at nang makita na kinukunan siya ng video. robbery and extortion, Ayon kay Arnel Ignacio, ang sumunod na eksena noon ay lumipat sila ng lugar at doon na kinuha sa kanya ng pulis ang 50,000 pisong hiningi umano sa kanya ng 3 pulis. hanggang sa murder. Marap sa media si dating PO1 Reynald Santiago para ituro ang umano'y mastermind ng pagkidnap at pagpatay kay Lea Angeles Lang na inilubog pa sa isang septic tank sa San Pedro, Laguna. Ayon kay Santiago, inutusan siya at 3 pang pulis ni dating NCRPO spokesman Senior Superintendent Romel Miranda. Nandun kami nung January 20, sabi niya, patay ko na yan, bahala na kayo maglibing yan. Sir, nagawa na natin yan, nagawa mo na yan, aminin na yan. Ito ang masakit na katotohanan. Ang mga krimeng dapat na nire-resolba ng mga pulis, sila ngayon ang mismong suspect. What? Ayon sa NAPOLCOM, mula Enero hanggang Abril ngayong taon, 1,189 ang mga kasong kriminal na isinampa laban sa mga pulis. Nakakahiya ng masyado itong ginagawa ng mga pulis na ito. Kinakailangan sila ay mawala sa serbisyo, panagutin sa kanilang ginawang kalokohan. Gaano karami ang pulis na sa pinakahuli pong... Mga 145,000 na siguro tayo. At the average, ilang porsyento din problematic? Siguro sa 1%. Meron tayong 145,000 na pulis ngayon na ikangay willing to serve and protect. And in fairness, sabi nga ni Chief, 1% lamang daw ang bugok. Pero ang 1% ito ang dahilan kung bakit nangangamoy ngayon ang imahe ng pulisya. At ngayon, may panibago na namang kaso ng panloloob sa bahay na kung saan ang mga suspect ay pulis na naman. Itong si Robert Cruz ang nagtutok sa ganito sa 11 years old. Sabi niya sa bata, huwag kang maingay, dumapa ka, papatayin kita, babarilin kita. Ultimo aso at stroller, ninakaw nila. Ultimong diaper, lahat pati yung chocolate bars.
Isa ang patay, 4 ang sugatan. Lahat sila pinaril ng pulis. Panoorin ang buong report bukas sa Filon ngayon, Sabado, alas 5 ng hapon bago mag-TV Patrol Weekend. At sa aming pagbabalik, Miami Heat, kampiyon sa NBA. Ilang Pinoy na tumutok sa championship ng NBA nagkapikunan. Pambihirang kakayahan ni na Kuryente King at King of Pain, silipin. At isa sa Dolphins Angels, emosyonal sa kalagayan ng Comedy King. Ang lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng TV Patrol!